Kilalanin ang pagkatao ni Rob C. at ang kanyang asawa na inakusahan ni Alfred Vargas dahil sa bullying issue. Hindi na nga pinalampas pa ni Rob C., isa sa mga respondent na nakalagay sa reklamong inihain ng mag-asawang Quezon City Councilor Alfred Vargas at Mrs. na si Yasmin, ang mga paratang ng bullying laban sa kanyang pamilya. Naglabas na rin ng sarili niyang pahayag si Rob sa social media at pinasinungalingan niya ang mga paratang na ibinabato sa kanya ng konsehal. Sinabi niyang binaliktad lamang ng mga Vargas ang kanilang kwento dahil alam nila kung ano ang tunay na nangyari noong araw ng swimming competition ng mga anak nila. Sila pa nga raw ang ginawa ng hindi maganda ni Alfred at ipinahiya ang kanyang mag-ina sa harapan ng maraming tao. Pero bukod sa kasong isinampa ni Alfred sa kanya, maraming tao ang gustong makaalam kung sino ba talaga si Rob C. o Robert Vincent C. na nababasa ng mga tao bilang isa sa mga respondent na nakalagay sa ipinakitang kopya ng reklamong inihain laban sa kanya. Si Rob C. ay ipinanganak noong January 3, 1978 sa Davao City at nag-aral sa La Consolacion College, Bacolod at Riverside College, Bacolod. Ipinanganak man siya sa Davao, lumaki at nagkaisip naman siya sa Bacolod City at matagal na ring lumalabas sa telebisyon at mga pelikula. Isa siyang aktor at paminsan ay nalilinya rin sa pagiging komedyante. Una siyang napanood sa first season ng reality competition na Survivor Philippines na ipinalabas ng GMA7 noong September 15, 2008 sa kanilang telebabad lineup at originally hosted ni Paolo Bejones. Si Rob ang itinanghal na runner-up sa nasabing season dahil tinalo siya ni JC Choseco, isang aktor, basketball player, TV host at model, sa 7-2 jury votes at itinanghal bilang sole survivor sa unang Philippine version ng programa. Napanood din siya sa isang episode ng Family Feud, kasama ng ibang mga action stars at kontrabida, tulad ni Dindo Arroyo, Efren Reyes Jr. at Neil Ryan Sese. Pero bago niya pinasok ang pag-aartista, una muna siyang sumabak bilang isang modelo. Matapos ang pagkapanalo niya sa Survivor Philippines, nagsimula na ang pagbabago ng kanyang buhay. Kahit hindi itinanghal na winner at naging runner-up lang, nabigyan naman siya ng GMA7 ng ilang mga proyekto. Napanood na siya sa iba't ibang serye tulad ng Illumina noong 2010, Amaya noong 2011, Poor Señorita, My Guitar Princess, O Nanay, Asawa Ko Karibal Ko, Karamiya, Lolong, Black Rider, Hating Kapatid, at ilan pang kapuso serye. Nakita rin ang talento niya sa pag-arte sa mga pelikulang Si Agimat, Si Enteng Kabisote at Si Ako noong 2012, A Spider's Man noong 2019 at marami pa. Nakuha naman ng cast ng A Spider's Man ang panalo bilang Best Ensemble Cast sa ginanap na Olympus Film Festival noong 2019 sa Los Angeles, California. Ang kwento ng A Spider's Man ay tungkol sa dalawang magkapatid sa ama na ang isa ay apektado ng autism at schizophrenia at ang kanilang Amerikanong kaibigan kung saan sila gumawa ng paraan para mabawi ang kanilang buhay mula sa isang inexperienced group of thugs na lumabag sa kanilang kapayapaan at ginawa silang mga hostage. Kahit nakagawa na si Rob ng pelikula na ipinalabas at inilaban sa film festivals abroad, patuloy pa rin naman siya sa paggawa ng mga proyekto kasama ang AQ Prime na nagpapalabas ng mga kontrobersyal na pelikula tulad ng Mangkanor, Adonis, Bingwit, Upuan at marami pa. Ginawa rin ni Rob ang comedy film ng seasoned director na si Neil Buboytan na Tatlong Ina Mo kasama sina Pekto at Ramon Christopher. Isa itong feel-good movie na ipinalabas noong 2025. Sa kasalukuyan naman ay ipinakita niya ang behind the scenes para sa bago niyang proyekto na kinunan nila sa General Santos City kung saan gaganap siya bilang isang datu. Lumalabas man siya bilang isang artista, may iba pa namang hanap buhay ang kanyang pinagkakakitaan. Ang ilan nga sa mga nakalagay sa kanyang profile ay ang pagiging marketing consultant niya sa Tapgar Realty and Development Corporation. Project director naman siya sa Century Properties Real Estate at empleyado rin siya sa South Bend Management Services Incorporated. Samantala ang misis naman ni Rob na si Jovel Bacosa, na kasama rin niyang inirereklamo, ay matagal na ring napanood ng mga tao sa telebisyon. Taong 2007, nang ganapin ng longest-running noontime show na Eat Bulaga, ang Marimar Dance Alike Contest nila, at isa si Jovel sa mga sumali rito. Sa kasamaang palad ay hindi ito umusad
at maagang na-eliminate sa contest. Gayunpaman, hindi naman dito tumigil ang takbo ng buhay niya dahil may ilang mga TV ads at commercials din ang nagawa niya. At nagpatuloy pa siya sa pag-aaral at nakapagtapos ng kursong BSHRM sa Our Lady of Lourdes Technological College Incorporated at nag-aral din siya sa SOFA Design Institute, a School of Fashion and Arts. Sa ngayon nga ay isa siyang entrepreneur na may-ari ng business na V-Brows Cosmetics at isang brow specialist sa Dentoderm Clinic. Bukod pa sa kanyang trabaho, isa ring real estate agent si Jovel at semi-permanent makeup artist. Konektado rin siya sa negosyong Barbers and Beauty Aesthetic Lounge, kung saan minsang naimbitahan si Consi Alfred Vargas noong opening nila taong 2024. Ang reklamong isinampa kina Rob at Jovel ay nasa kamay na ngayon ng Manila City Prosecutor's Office. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo rito? Share your comments below.